Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Come on. Palakpakan natin ang Diyos. Come on, mahina po yan. Come on. Mahina, dito mapalakpak sa likod, ha? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Come on, Lord. Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Amen, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa umagang ito, truly that God is good. Manatili tayong nakatayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon. Ating pong pag-uusapan ay from the book of Proverbs chapter 3, verse 9. Allow me to read the verse, Proverbs chapter 3, verse 9. Sabi yan, honor, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Sa English po, honor thy God with thy first fruit of all your crops. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay umuko pumikit manalangin. Heavenly Father, we continue to honor you and we acknowledge your holy presence in this place, God. Ngayon pa lamang, Lord, inaamin namin nang kami hindi mo kikilusan, hindi mo sasamahan. Walang kwenta ang lahat ng ito, Diyos. That's why, Lord, allow us to encounter your presence in this place. We ask your presence, Lord, to continue to sanctify, consecrate us, Father God, in this morning, Panginoon. Anumang kabigatan ng nararamdaman mo sa espiritu, sa puso ng bawat isa. Lord, alisin mo po ito, Panginoon, O God. Lord, we know that you have the power and authority over those burdens, hindrances, O God. That's why, Father, allow us to freely encounter your presence in this place. Lord, buksan mong aming mga puso at isipan, O God, that we may understand your will and purpose in us. So, umagang ito, we expect, Panginoon, nagagawa ka sa aming mga buhay, may enjoy namin ang iyong mga salita, palakasin mo kami, Panginoon. Lord, upang sa gayon, O God, patuloy kaming makalakad, Lord, at makasalag sa anumang ibabato ng kaaway, Panginoon. Salamat po. We honor you, we praise you, in Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Maraming salamat po sa Panginoon. Amen. Sa pagkakataon tayo ay magamit sa kanyang ministeryo. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ka ba? Sabi mo, pag mahina ang amen. Sabi mo, pag mahina ang amen, matagal ang preaching. Amen po ba? Amen. Ayan, mabilis lang tayo. Oh, pag konti ang palakpak, matagal ang preaching. Palakpakan po natin ng Diyos. Ayan. So, talagang gusto nyo matapos na kagad, ha? So, ang ating pong pag-uusapan ay may temang first fruit offering. Salamat sa Diyos una sa lahat. At salamat sa mga lingkod ng Panginoon, sa ating daddy, of course, sa ating mommy, na nagtalaga sa atin sa ating panawagan at nag-assign sa atin upang mangaral ng kanyang mga salita. Excited ho ba tayo? Amen. Yung mga napakinggan na ito, parang namutla na at kinabahan. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na walang ibang susi sa pagpapala, kundi ang paghahandog. Because what you sow, you will reap. Ano man yung bagay na tinatanim mo, bagamat yan po ay tumutukoy sa kasalanan, pero kapag tayo ay, the law of nature is, ano man yung bagay na tinatanim mo, yun yung ipagkakaloob din sa iyo ng Panginoon. Hello, kaya sabihin mo nga, this is the time of God's blessing. Our theme for in this morning, for today, is first fruit offering. In our topic, we will be talking about gaining God's favor in my offering. Sino dito gusto niya matuwa ang Diyos sa kanya? Keeping in mind that when God was really, natuwa ang Diyos talaga sa atin, ay ando doon yung pagbubuhos ng pagpapala sa'yo. Ando doon yung pagbubuhos ng pagpapala sa atin. Natandaan natin, hindi ka lamang at hindi lamang ako tinawag ng Diyos para mabago yung ating buhay. Hello? Kundi tinawag ka at tinawag rin ako ng Panginoon, sabi mo nga, para pagpalain. Bagamat ikaw ay pinagpala na, sabi mo, ikaw ay pinagpala na. Mawala ho sa isip natin na hindi pa tayo pinagpala kasi wala pa tayong pera. Hello? Dapat ang unang nasa isip natin, pinagpala na tayo ng Diyos dahil tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? Nandiyan po ba tayo?
Amen? At kasunod na niyan, yung pagpapalang pangangailangan. Kaya po ang pag-uusapan natin, gaining God's favor in my offering. Hallelujah. Kailangan makuha natin yung favor ng Diyos, matuwa ang Panginoon because we, as a believer of Christ, bilang ikaw at ako ay mananampalataya sa Diyos, mga kapatid, buo ang ating tiwala sa pangako ng Panginoon. Hello? Alam naman natin na buhay lang ng ating mami at buhay ng ating daddy. Amen? Hindi yan pagpapalain kung hindi sa katapatan sa Diyos. Wala tayong pastoratahan, Pastor Seo, siguro mga pastor dito, kung hindi sa katapatan ng Diyos. Hello? Maging ikaw at ako man di, wala rito kung hindi dahil sa katapatan ng Diyos. Kaya dapat po ay mag-gain natin yung favor ng Panginoon sa ating paghahandog. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang makinig? So, dalawa po ang ating foundation verse, Proverbs chapter 3, verse 9. Ito po yung inuutos ng Panginoon that we should honor the Lord with our first fruit of all our crops. At kukunin ho natin yung pag-uusapan natin sa Genesis chapter 4, verse 3 to 7. Genesis chapter 4, verse 3 to 7. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground and offering unto the Lord. Sa wikang Tagalog po, isang araw nagandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya. Verse 4, si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang. Na-notice nyo na ho ba kung anong pinagkaiba kagad? Na-notice nyo na ho ba? Sabi lang kay Cain, naghandog lang si Cain. Naghandog pa rin. Naghandog pa yun. May ibig sabihin yun, ha? Naghandog pa rin. Naghandog pa yun. Ayan. Mamaya maintindihan po natin, ha? Naghandog pa yun. Ha? Ayan. Siguro malinaw na yung mensahe ng Panginoon sa atin, ano? Pero dito si Abel, sabi niyan, kinatay ito at inihandog sa Diyos ang magandang bahagi. Ano po nangyari? Dahil sa ginawa ni Abel, natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Palakpakan natin ng Panginoon. Verses 5, ano po nangyari? Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa hindi lang ikaw pati yung handog mo, ino-honor yun ng Diyos. Amen? At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang, dahil hindi nagustuhan ng Panginoon, sabi yung mga sumisimangot. Amen? Hello? Alam mo, pag hindi natutuwa sa iyo ang Panginoon, yung mukha mo, mukhang simangot yan. Wala kang kapayapaan. Ang hirap maging masaya pag hindi natutuwa sa iyo ang Diyos. Lalo na believer ka. Believer po ito parehas kasi parehas sila nag-ahandog sa Diyos eh. Hello? Nandiyan po ba tayo? Kapag hindi natutuwa ang Diyos sa offering natin, di ba? Malulungkot tayo. At ang pinakamasakit dito, magagalit pa tayo. Hello? Nandiyan po ba tayo? Verse 6, ano po nangyari? Kaya tinanong siya ng Panginoon, ano bang ikinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Sabi ng Diyos. Siya lang yun no? So, siya mismo yun, naramdaman niya yun. Dahil hindi natuwa ang kanyang Diyos sa kanya. Hello? Kaya verse 7, ano po nangyari? Kung mabuti lang, ang sabi ng Diyos sa kanya, kung mabuti lang ang ginawa mo, if you do it well, sabi diyan, maligaya ka sana. Hello? Alam mo na, kung mabuti lang sana ang ginawa. Kaya yung mga taong hindi gumagawa ng mabuti, yung mga taong wala sa kalooban ng Diyos, walang kaligayahan. Makuha mo man lahat ng gusto mo. Makuha mo man lahat ng bagay na gusto mo, inaasam-asam mo, kahit nasa kamay mo pa yan, hindi ka magiging maligaya. Nakuha niya naman yung gusto niya Actually, yun nga yung nangyari Hindi niya inandog kasi gusto niya kanya yon. Hindi niya inandog yung pinakamainam. Pero ang konsepto dito, nasa kanya na yung gusto niya, pero hindi pa siya masaya. Kasi hindi natuwa ang Diyos. That's why it is important for us to gain
God's favor in our offering. Hello. Kailangan matuwa ang Diyos. Sabi mo nga, kailangan matuwa ang Panginoon. Sabi dito, dahil kung hindi mabuti ang ginawa mo, ito pa matindi dito. Pag hindi mabuti ang ginawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa'yo. Papak! Ganon. Hello. Kapag hindi naging mabuti yung ating ginawa, hahabulin ka ng kasalanan. Sabi dito, sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo. Ito, sabi mo, talunin mo ito. By what? By gaining God's favor in our first fruit offering. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Binasa ko lang po yung context. Papasok na po ako sa ating introduction. We know that God already blessed us. Sino dito naniniwala na kung bakit ka na maghahandog sa Diyos? Dahil pinagpala ka na ng Panginoon? Marami nang pinrovide sa iyo ang Diyos. Kung hindi mo pa naiisip, ipapaisip ng Diyos sa iyo yan. Number 1, God bless you with eternal life. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi ng Panginoon, you are saved by grace through faith. So that you are saved by grace through faith and that not of yourselves. Hindi ka naman naligtas dahil sa sarili mong lakas, sa sarili mong kakayanan, para hindi ka magmayabang. It is a gift of God. Ito yung regalo ng Diyos. Verse 9, sabi diyan, so that, verse 9 po, not of works, para hindi tayo magmalaki. Hello? Sino dito mga tagalangit na? Taas ang kamay, pumalakpak ng malakas. Hallelujah! Kapatid, binless ka na ng Panginoon ng buhay na walang hanggan through Jesus. Kung bakit gusto nating i-please ang Diyos natin. Kung bakit gusto natin siya. Why? Because He is the only one who can save us from the penalty of sin in the hell. What the? Hello? Amen? Pag hindi nyo pa naintindihan yun, what the? Andiyan po ba tayo? Number 2, mabilis lang po ito. By truth, you are blessed by truth. Hindi ka parang siraulo dito sa mundo no, kung ano lang ang gusto mo, gagawin mo. Ito parang tama to Ito parang tama ang gawin to Matry nga ito. Hello? Andiyan po ba tayo? Parang tama yata ito magnakaw, makapagnakaw nga. Ay, mali pala, nakulong siya. Hindi na ako magnanakaw. Andiyan po ba tayo? We are blessed by the truth. John 14, verse 1 to 6. You know what? Yung katotohanan, mabigat ho ito. Pag sinabing katotohanan, alam mo na yung tama at mali. Hello? Sabi ng John 14, verse 1 to 6, allow me to read. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa kanino? Because He is the truth. Andiyan po ba tayo? Wala na tayong dapat ipag-alala pa. There's nothing to worry about. Because He is the truth. God bless you with Jesus, with the life of Jesus, with the knowledge of Jesus, with the Word of God, which is Himself. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Sige, sunod. Verse 2. Sabi diyan, sa tahanan ng aking Ama. Why? Kasi tayo'y may pupuntahang langit. Hello, pagdating ng verse 3, hindi ko na po babasahin yan Kapag naroon siya, ito'y totoo, ipaghahanda niya tayo. Pagdating ng verse 4, ano sabi niya? Alam nyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko. Wow. Alam nyo na ba? Alam nyo na. Sino? Sino? Verse 6, ang sabi niyan, ano sabi ng verse 6? Sino daw? Ako, ang daan si Jesus. Alam nyo na. Lapit lang kay Jesus. Hello? Tanong mo yung katabi mo, nasan ka pag Sunday? Buti nandito ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hello? Nasan ka pagka pag Friday, kabataan? Nasan ka pag Wednesday, church? Nakakalungkot yung Wednesday dito. Konti lang umaatin. Para sa ating lahat yung Wednesday service. May service po tayo na kagaya nito ng Wednesday. Anong oras yun? 5:30. Punta po kayo dito. Kung wala naman kayong ginagawa sa bahay, nakikipagchismisan lang naman kayo.
Nakipagchismisan lang naman tayo, nanonood tayo ng Netflix, attend tayo. Lalakas tayo, kapatid. Amen. Sabi mo, Kristiyano na tayo. Mabuhay tayong Kristiyano. Blessed na tayo ng Panginoon. Number 3, by faith. Romans chapter 10, verse 17. We should hold on to His promise. Dahil sa pananampalatayang ibinigay natin sa pakikinig ng salita ukol kay Kristo, kapatid, our faith is our sword. Makakalaban na tayo. Hello? Parang humihina yung amen. Parang tatagal tayo. Amen po ba? Amen. Lumakas. Makakalaban na tayo. Number 4, you are blessed by peace. Daming binigay ni Lord sa atin. No? Sabihin mo nga, kapayapaan. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Anong sabi? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Woo! Grabe, no? May pag-aalala ka pa ba dyan? Sabihin mo nga sa akin kung meron. Sabi nga, huwag. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo. Huwag ilapit kung kani-kanino. Ilapit natin, doktungan natin. Ilapit natin, i-expound natin yung ibig sabihin ng Bible. Sabi niya, ilapit sa Diyos na may magagawa. Amen. Ang lahat ng may magagawa ba ang Diyos? Diba? Ang pangangailangan nyo sa pamamagitan ng ano? Pananalangin pala, no? Paano yan pag di ka nagpe-pray? Paano natin malalapit yung pangangailangan natin? At pananalangin lang ba? Na may pasasalamat. Hello? Prayer with supplication. Kapag ginawa nyo nito, ano pong sasabihin? Pagbibintangan kang baliw. Sabi doon, sabi dyan, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat saan? Sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y nakanino? At ang kapayapahang ito ay hindi kayang kaya sasabihin na lang nila, baliw sila. Ang laki-laki ng problema niya, payapang-paya pa. Sira ulo. Yeah? Hello? Andiyan po ba tayo? We may now, because God already blessed us with His presence, we may rest in His peace in spite of any situation in this world. Lumabas man ang anong sakit, lumabas man ang anong pagtaas, magtaasa man ang gas, ang bigas, ang gatas, at kung ano-ano pa, hindi ka apektado niyan. Because your economy is not based on this world. It is based on the power of God in your life. Palakpakan natin ang Panginoon. And number 5, you are blessed by God. You're already blessed by God by blessing. Sabi mo nga, blessing. 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang sabi ng Bible, 2 Peter chapter 1, sabi niya, ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin. Hello? Alam mo yon? Okay, bagamat ang buhay, nasa Diyos o wala, laging may pagsubok. Pero ang dapat nating maintindihan, hanggang ngayon, okay ka pa din. May pag-asa tayong tinitingnan. Hello, andyan po ba tayo? Kaya nga sabi dito, ang Diyos ang nagbibigay sa atin, ang kapangyarihan ng Diyos, malaki man ang pangangailangan mo, pero pinoprovide ng Diyos. Hello? Hindi mo man nakukuha yung hinihiling mo, pero nire-redirect ka naman ng Diyos. Hello? Andiyan po ba tayo? Akala mo hindi kaya, akala mo hindi okay, pero okay naman. Hello, why? Because ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa atin lahat ng kailangan natin, para daw ano? Para nang mamuhay tayo ng may kabanalan. Hello? You know what, church? Yung mga binibigay sa iyo ng Panginoon, yung mga pagpapalang binibigay sa iyo ng Panginoon, binibigay yan sa iyo. God bless us here in this world to have a godly life. Sabi mo nga, godly life. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin, tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. You know, God bless us for us to have a godly life. Hello? Kaya ano kailangan natin gawin? 1 Thessalonians chapter 5 verse 18.
Sabi po dito, 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hello. Palakpakan natin ang Panginoon. In everything. Mapanegatibo man yan. Huwag natin sabihin, hindi ka pinagpala pagka dumadanas ka ng pagsubok. It is the process of God to release a bigger blessing in your life. Kung may pagsubok ka, kung may malaki kang pangangailangan, kung may mas malaki kang pangangailangan, proseso yan ng Diyos para mas lalo kanyang pagpalain. Kaya ang sabi ng Bible, kaya nga sa lahat ng bagay, hindi naman sinabing sa mabubuting bagay. No. Kung ikaw may sakit, kung tayo nangangailangan, kung tayo masaya, kung tayo pinagpala, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Hello. I was moved and challenged when I studied the life of Paul. Grabe talaga si Pablo. Andiyan po ba tayo? Talagang isinuko niya na ang buhay niya sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, we need to gain God's favor in our life. Yun lang ang puntos po dito. Pinagpala ka na ng Diyos, kaya sa paghahandog mo at sa paghahandog ko, kailangan mag-gain natin ang favor ng Diyos. Hello? Bakit po? Deuteronomy chapter 26 verse 1 to 2. That's why we need to acknowledge God in our lives. Why? Kasi nga sabi dito, and it shall be when you are come unto the land which the Lord your God have given you for an inheritance. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi dito, and possess it and dwell therein. Kapag nandudong ka na sa lupang ipinamana sa iyo at ikayo'y naninirahan na, verse 2, anong sabi ng Diyos? Ilagay nyo ang naunang mga bahagi sa inyong ani sa basket. Sabi yan, you shall take the first of all fruit of the earth at dalhin nyo ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos kung saan pararangalan siya. Palakpakan natin ang Panginoon. That's why we need to acknowledge God in our lives and gain favor to His side. Kung bakit tayo magpa-first fruit sa February 14 ba yan? 11 pala. Ano ba? February 11. Ano ba meron ng February 14? Ay, araw pala ng mga puso. Kung bakit tayo magpa-first fruit ng February 4 bago yung February 11? Kung bakit tayo magpa-first fruit, kasi in-acknowledge natin na itong 5, pinagpala na tayo ng Panginoon. At pagpapalain pa tayo ng Diyos ang buong 2024. Sino dito gusto nun? Amen? Na hindi na mapeste yung trabaho mo. Hello? Akala mo lang mapepeste pero ipopromote ka pala ng Diyos. Ililipat ka sa mas maganda. Yung akala mong kapahamakan, level up pala ng Diyos yun. Hello, now, how can I gain favor in my offering to God? Paano ba natin, 3 bagay lang po ang ating pag-uusapan. Malapit na po ako matapos. Yung introduction ko kasi yung body. Tapos yung body ko, yun yung introduction ko. Malapit na po matapos. Paano nga ba natin magigain yung favor ng Diyos sa ating paghahandog? Number 1, pakibasa, 1, 2, 3, go. Kasi may by yan. By offering your best to the Lord. Offer your best to the Lord. Or how can I gain favor in my offering to God? By offering my best or your best to the Lord. Amen. Hello, andiyan po ba tayo? Genesis chapter 4 verse 4. Sabi doon, nag-offer si Abel ng pinakamagandang bahagi. And i-define natin what is best. Kaya ba nating ilabas yan sa dictionary? Best. Pag sinabi pong best, yan ha? Ayan. Pag sinabi pong best, of the most excellent, effective, desirable type or quality, o kaya pagdating sa adverb, to the highest degree. Talagang ang pinaka. Hello? Andiyan po ba tayo? Sige, sunod. Sa noun. Sige, baba pa. Ayan. Which is the most excellent. Ayan, outstanding. Sabi mo talagang yung pinaka the best. Hello?
Buy the best you can afford. Talagang ganun, ano, yung pinaka mainam. Hello? Yun po yung ibig sabihin ng the best. At si Abel po, yun ang kanyang inoffer kung bakit po ang Diyos ay natuwa sa kanya. Now, i-define natin yung best pagdating sa Bible. Ito po ay kasama sa definition, Hebrews chapter 11 verse 4. Ano ba yung the best sa harapan ng Diyos? Sabi dito, dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. Dahil sa pananampalataya niya, itinuring niyang matuwid. Itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. You know, meron tayong right faith. Sabi mo nga, pag naghahandog ka, gumamit ka ng pananampalataya. What defines faith? Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Hebrews chapter 11 verse 1. Basahin natin sa context. Sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ibig sabihin, wala pa, pero meron na. Wala pa, pero meron na. Mga bagay na imposible. Mga bagay na mahirap paniwalaan. Mga bagay na akala mo hindi mo kaya. Hello? Kaya number 1, kung tayo po'y maghahandog, we need to offer sa ating Diyos yung best offering. We use our faith, right expectation, and right heart. Sabi mo nga, right heart. Yun po yung meron si Abel. Hindi siya nag-offer ng basta-basta lang. Hello? He offered with intent to glorify God. So tingin mo ba matutuwa ang Diyos sa iyo offer mo? Yun yung hanapin natin, Lord. Di ba? Gusto kong mag-offer sa iyo yung matutuwa ka sa akin. Yung gagamitan ko ng pananampalataya. Kami po mag-asawa, nagpe-pray na kami ng aming first fruit kasi wala talaga. Pero naniniwala ako, meron. Yung asawa ko nagsasabi na sa akin. Ewan ko kung pwede ba yung sabihin, Mami. Last year po, in-offer niya yung buong sahod niya eh. Yung buong tinanggap niya ng January. Bukod siya, bukod ako. Pero grabe naman yung ibinigay ng Panginoon. More than she asked, think or imagine. According to the power of God, it's more than enough. Diba? Yung hindi namin inaasahan. Grabe, hello! Totoo? Kung ako lang po ang tatanungin, kung siya lang po ang tatanungin, hindi namin kayang yung gastos na nangyari sa amin ng November, December, hanggang January, hanggang ngayon. Pero ang tindi pala ng Diyos natin, guys. Hindi nga sumali sa isip ko na makakahawak ako ng ganong pera na talagang sa aming dalawa. Pero talagang sabi ko, salamat sa Panginoon. Kasi hindi ko rin nahawakan. Pero lumabas sa resibo! Hello? Lumabas sa resibo! Andiyan po ba tayo? Sabi ko, nagkapera pala kami ng ganon. Sabi ko kasi sa kanya, talagang pinakompute ko po, computein mo lahat ng nagastos natin, yung pera lang natin. Sabi ko sa kanya, palakpakan natin ng Panginoon. Ang tindi ng Diyos. Huwag mo nang panginayangan! Offer your best! Ngayon, nagsasabi na naman siya. Kinakabahan nga ako eh. Sabi niya, mahal, gusto ko lakpasan yung offering ko next year. Yung last year, patay ka ako. Saka ako tayo kukuha nun. Sabi ko, sinaysel lang yung offer natin. Wala nang ano pa. Wala nang mas ano pa. Pero alam mo yon, hello kapatid. Andyan po ba tayo? Bukod sa ating tinatanggap na mga pagpapala, pero actually dito, God is very specific when you offer your first fruit to God, ang talagang sinasabi dito, yung source of source of living. Yung crops, yan ang pinag-uusapan diyan, yung kabuhayan, yung mga animals na hayop, yung mga wine, yung mga grains. Yung ibig sabihin dito ng Bible, we should offer the best offering na yung mga bagay na tinanggap talaga natin sa Diyos. Hello? Parang humina na yung amen natin na okay lang. Okay lang kung
Ako po talaga, ewan ko po, iba preaching ni mami at ni daddy sa ganito eh. Pero ako talaga, okay lang. Kasi ang pagpapala ng Diyos, individual yan. Huwag na lang kayong maiinggit pag nakabili ako ng bahay this year, tsaka sasakyan. Oh, di ba? Lord, wag mo ako papaya. Ay, tsaka, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Offer your best to God! Oo nga, no? Malaki pala hinihingi ko kay Lord. So, dapat pala talaga malaki offering ko. So, first fruit offering ko. You know, hindi nag-offer ang Diyos ng basta-basta. Ay, si Abel ng basta-basta. Hello? With the intent to glorify God. We are a people of faith. Ikaw yung tao ng pananampalataya. Huwag mo nang isipin kung kaya mo ba yan o nasa range ba yan ng ability mo. No, mag-offer ka with faith. Bakit? Luke chapter 6 verse 38. Anong sabi ng Luke chapter 6 verse 38? Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng ang nino. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, gayon din ang hello. Kung paano tayo magbigay. Nandiyan po ba tayo? Kung ano yung meron sila, kung ano yung kaya nilang andog. Why? Ito yung kasi yung nangyari kay Cain. Kaya hindi nalugod ang Diyos sa kanya. Genesis chapter 4 verse 5. Anong sabi ng Genesis chapter 4 verse 5? Pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Diba? Nainggit kasi siya dun sa meron kay Abel. Sa natin makikita yon, Matthew chapter 23 verse 35. Ano sabi ng Matthew 23 verse 35? Dahil dito nanagot kayo sa pagpatay sa lahat ng taong matuwid mula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Berekia na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at ng altar. Ang theology po niyan, ang explanation po niyan is Abel is envy to the righteous status of Abel. Hello? Si Abel po, si Cain po ay nainggit doon sa makatwirang paghahandog ni Abel at sa kanyang handog. Nandiyan po ba tayo? Nainggit talaga siya. Kasi kinalugdan si Abel siya hindi At ang nakakalungkot, kapag tayo po, meron tayo nito, maari tayong humantong sa pagpatay. Alam niyo po, ang inggit nakakamatayan. Kaya totoo yung kasabihan mamatay ka sa inggit. Hello? Nandiyan po ba tayo? Totoo, ang inggit nakakamatayan. Hello? Pero ang pinapatay niyan, ang totoong pinapatay niyan, hindi naman talaga yung iba. Sarili mo yung pinapatay mo. Hello? By distracting others. Alam niyo po, ang taong inggit, lagi niyang tinitingnan yung kinaiinggitan niya. Lagi niyang hinahanapan ng mga mali. And dinignan ko po sa dictionary ko anong ibig sabihin ng anger. Sabi doon, ng envy, mostly anger and irritable. Ito po ay parang laging galit at irritable. Ano pa po? Feel ungrateful to what he or she have. Wala siyang puso ng nagpapasalamat. Wala siyang puso na, alam mo yun, yung mga bagay natin, ito lang. Binigyan mo na ng cellphone, Infinix lang. Wala bang iPhone dyan? Di ba? Niregaluhan mo na ng damit, ano ba yan? Hindi branded. Hello? Yan yung mga taong may kinaiinggitan. Now, anong mangyayari ba? Bakit hindi ka dapat maghandog ng may inggit ka? James chapter 3 verse 16. James 3:16, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit, pakibasa, 1, 2, 3, go. Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit, at pagkakasarili, naroon din ang pagluwag at ang kasamaan. Kapag ka may inggit, diba, at makasarili tayo, umiiral daw ang kaguluhan, magulo ang buhay mo, makagugulo ka. Hello, at lahat ng uri ng kasamaan doon magmumula. Andiyan po ba tayo? Yes. Mga kapatid, ngayon pa lamang when we offer. Kaya nga sabi ko po, do your best Kung ano yung pinakadabis mo. Hello, alam niyo po, nung kami mga bata pa, ma-attend pa po kami sa church, minsan ang naihahandog lang, naalala ko pong naihahandog lang namin noon,
nung ako po ay nag-aaral estudyante, siguro dahil yun lang din ang aming kapasidad or pagkakaunawa, bumibili po kami ng saging. Yung, ano ba yun, yung maliit na saging? Anong tawag doon? Senyorita, yan. Kaming magkakapatid. Kasi nga, parang hindi rin naman, talagang wala pa yung blessing ng Diyos that time. Yun lang ang kaya namin. Talagang, basta maghahandog kami. Kahit senyoritang saging, maghahandog kami. Nandiyan po ba tayo? Ewan ko kung fruit offering yata yun. Hindi ko pa naiintindihan yun, pero ginagawa ko na. Amen po ba? Hello? Pero tayo mga kapatid, amen, gawin natin ngayon, nauunawaan natin, naiintindihan natin ang paghahandog. Gawin natin yung pinaka-the best at huwag tayong maghandog ng may inggit, may galit sa ating mga puso. Palakpakan natin na Panginoon. Number 3 and last. Dito na po tayo matatapos. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. Diba? Kung maghahandog ka, offer mo yung the best mo, wala kang sama ng loob, at dapat ginagawa mo yung tama. Gawin mo yung tama. By doing what is right, it is answering the question of why should I give my first fruit offering? Because this is the right thing to do. Sinasagot niyo yun, bakit ko kailangang maghandog ng aking first fruit? Sapagkat ito yung nararapat. Ito yung paggawa ng tama. Genesis chapter 4 verse 6. Ano pong sabi dito ng Panginoon? Sabi niya, kaya Genesis chapter 4 verse 6, and the Lord said unto Cain, why are you sabi niya, ano ba ang kinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? I think hindi po yan. Kung ginawa mo ang tama, verse 7, yan, kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Bakit po natin? For us to have this kind of joy in our lives. Why we should give our first fruit offering right by gaining the favor of God. Kasi ito po yun Kapag ginawa natin ito ng tama, mag-uumapaw ang kaligayahan sa ating buhay. Amen? Genesis chapter 4 verse 7, by doing right. At paano natin gagawin yon? Jeremiah chapter 29 verse 13. Ano po ang sabi ng Jeremiah 29 verse 13? Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Isik natin yung puso ng Diyos. Ng buong puso rin natin, Lord. Ano ba yung paghahandog na klase ng gusto mong ialay ko sa'yo? Hello? Andiyan po ba tayo? Anong klase? Doon na tayo sa anong klase, yung tamang paghahandog. Anong klaseng paghahandog? Romans chapter 12 verse 1. Ang sabi ng Bible, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataon na kinawaan tayo ng Diyos. Ano po daw? You offer yourself, sabi diyan, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. It is your reasonable worship, reasonable offering. Hello? Which is your reasonable service. Andiyan po ba tayo? Ibig sabihin, church, ito po intindihin natin na the concept of offering is the concept of sacrifice. Ang paghahandog ng tama ay paghahanap sa kalooban ng Diyos at ang paghahanap ng kalooban ng Diyos ng paghahandog ng tama ay konsepto ng pagsasacrifice. Hindi ka pwedeng maghahandog na wala kang masasacrifice. Anong sabi ni David? I will not offer to the Lord, cost me nothing. Hindi tayo pwedeng maghandog. Kasi mahirap yung term ng Bible na best part. Yung iba, pilosopo talaga dyan. Ito lang yung best part ko talaga, 5 piso Hello? Ganyan po ba tayo? Hindi tayo. Hindi ko sinasabing, masama yung 5 pesos. Hello? Kung talaga namang mamamatay na siya at yun lang ang meron, sasabihin ko sa iyo, mas malaki pa yung ibinigay niya kaysa sa atin. Hello? Pero ang ibig bang sabihin nito, kapatid, when you offer to God, that something na sa will ng Diyos, it requires sacrifice. Offering to God requires sacrifice to obtain the will of God. Bakit po? Lagi nating tatandaan, Psalms 24 verse 1. Kung bakit natin ito, ibabalik ko po ulit para hindi tayo makalimot.
Psalms 24 verse 1, ang sabi niya, a Psalm of David, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and that they dwell in. Lagi natin tatandaan na ang mundo at ang lahat ng naririto ay God has the ability to control over your work, over your opportunity, over your ability, over to those people who will send to you just to bless you. Ang Diyos ay may kakayahan ng mga taong kaya kang, sabi ko nga, Lord, salamat po. May benta na naman ako ng bahay. Nag-reserve na. Amen? Hello? Nagpapadala ang Diyos eh. Amen po ba? Mga kapatid, pag naging tapat tayo sa Panginoon, hello, kaya ng Diyos magpadala ng tao, magbukas ng job, ng trabaho, magpadala ng tao na magsusupport sa iyo o gagamitin ng Panginoon para pagpalain ka. O di naman kaya yung ikaw mismo, bibigyan ka ng abilidad ng Diyos, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga, ang kailangan natin gawin, Leviticus chapter 23, verse 9 to 10. Uulitin ko po, it is an instruction of God. Sabi ng Leviticus chapter 23, verse 9 to 10, kapag naroon na kayo sa lupaing ibinigay sa inyo at binless na tayo ng Panginoon, iandog ninyo sa Kanya ang unang bigkis ng bawat ani. Dalhin nyo ito sa pari sa susunod na araw. Pagkatapos ng araw ng pamamahinga, itataas ito ng pari sa Panginoon para tanggapin ito ng Panginoon sa pamamagitan nito. Sa araw ding yun, Leviticus 23 verse 9 to 10. 9 to 10 na yung kanina ng Panginoon. Kaya pagdating po ng verse 14, kung hindi pa kayo nakakapagandog nito, huwag kayong kakain. Actually, may fasting pa nga po yun, yung ating pagpa-first fruit. Pero yung fasting kasi natin si Jesus Christ na eh. Kasi bawal kang magandog talaga nang may blemish ka. Pero hindi na yon, kasi nga pinabanal na tayo, we are justified kay Jesus Christ. Now, sabi dito, ito yung may sariwa, sabi dito, dapat ninyong sundin. Ito po, why we should practice first fruit. Bakit ba natin kailangan i-practice ito? Dahil ang sabi dito, dapat nyo itong sundin, ang tuntunin ito kahit saan kayo tumira. At kayo at ng susunod pang mga generasyon, your generations in all your dwellings. Palakpakan natin ng Panginoon. Mga kapatid, sa umaga pong ito, we do not follow what we feel right. Hindi natin tayo mga mananampalataya, hindi natin sinusunod lang, tinatanggap lang yung salita ng Diyos na akala natin yun yung tama. Malino yung salita ng Panginoon that we should offer our first fruit to God. Hello? Andiyan po ba tayo? Ang usapan na lang dito, anong quality, matutuwa ba ang Diyos doon sa iyo offer mo? At ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam nun. Ang makakaalam nun. Hello, andiyan po ba tayo? But allow me to encourage you. We do not follow what we feel right. We follow what the Lord said. Why? Because for the righteous shall live and walk by faith. Lagi natin tatandaan na ikaw at ako bilang isang tapat at mananampalataya na anak ng Diyos, mabuhay ka sa pananampalataya. Palakpakan natin ng Lord. And as Apostle Paul, the follower of Christ, says, sabi doon, whether we live or we die, we belong to the Lord. For to live is Christ, and to die is gain. Nandiyan po ba tayo? Ano ba naman yung makapagsakripisyo tayo para sa Diyos? Just to offer your very best to God. We encourage you, kung di pa kaya ng pananampalataya mo, so be it. Pero ipag-pray mo na makayanin ng faith mo, na makapagsakripisyo na yung masasaktan ka talaga. Because that's the only way. And you do that not because you are envy to others or anything else. You do that with the intent of glorifying God. At kapag ginawa mo yon, Revelation chapter 3 verse 8, ito po ang ating conclusion. Pag ginawa natin yun, if you find gain and favor in the sight of God in your offering, Revelation chapter 3 verse 28, alam ko ang mga ginagawa nyo. Alam ng Diyos yan. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod nyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan
para sa inyo na walang sino mang makakapagsara. Magugulat ka, kahit ikaw, hindi mo kayang pigilan yung blessing na dadating sa iyo. Ano ba yung blessing na yan? Deuteronomy chapter 28. Dito na po tayo matatapos. Isa-isayin natin. Deuteronomy 28 verse 1 to 4 para malinaw yung salita ng Diyos. Sabi diyan, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo, number 1, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Number 2, kung susundin niyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapa sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Ano ba yan? Number 3, verse 3, pagpapalain niya ang mga lungsod at ang mga bukid niyo. Kung may mga lupa ka, pagpapalain niya ng Diyos. Ano mang source of income mo, pagpapalain niya ng Panginoon. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Sino gusto magkaanak dyan? Hello? Bunga. Amen? Nandiyan po ba tayo? Masaganang ani at maraming hayop. Hayop, gusto nyo? Nandiyan po ba tayo? Ay, alam mo yun, yung may-enjoy talaga natin. I-apply na lang natin yan sa buhay natin. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya kayo ng lahat ng ginagawa nyo. Hindi, no? Pag may pinrases ka, approve agad. Amen. Hello? Verse 7, ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, pero kahit magsama-sama pa sila. Di ba? Magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Wala rin silang magagawa. Verse 8, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa nyo. Wow! At pupunuin niya ang bank account nyo. May bank account na ba kayo? May savings na ba kayo? Pupunuin ng Lord yung bodega? O yung GCash na lang, aabot sa limit yan. Magpa-verify na kayo. Hello? Andiyan po ba tayo? Amen. Sabi diyan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Kung saan ka nakatira, makakapagpagawa ka ng bahay. Makakabili ka ng mga gamit sa bahay. Hello, next. Ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan. Baka may mananalo pa ditong politiko. Amen? Hello. Gagawin niya kayo pinili niyang mamamayan kung susundin niyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. Verse 10. At sa gayoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Grabe, no? Verse 11. Ibig sabihin, di na nila kayo ichichismis. Kasi makikita nila, at tagasunod yan ng Diyos. At sa gayong, verse 11, pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibinibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak. Ibig sabihin, yung mga bunga po yan. Amen? Mga hayop at mga inyong ani. Verse 12, paladalan na ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit. Grabe, no? At pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa nyo, magpapautang kayo sa maraming bansa. Woo! Pero kayo ay hindi nangungutang. Palakpakan natin si Lord. Amen. Verse 13. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lang. Dahil kayong nasa itaas at hindi nasa ilalim. Kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo. Pili na lang kayo ng blessing na gusto nyo, ha? Verse 14 and last. Sabi dito, kaya huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito. At huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglingkod sa kanila. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang punto lang po dito, mga kapatid, you know what? Sometimes God will give us not only what we want, but what we need. What we need. God will give you what you need. Amen. Alam mo yon, kagaya ni Pablo, talagang iba si Pablo. Nung napag-aralan ko yung buhay, malupit pala yan si Pablo. Kung bakit niya nasabi talang, whether we live or we die, we belong to God. For to live is in Christ, and to die is gain. Alam mo yung dramatic yung buhay mo na nandudong ka sa kulungan, binubugbog ka, pero buong-buo yung faith mo. Tapos tayo, magsasakripisyo tayo sa Panginoon, parang hindi pa natin kaya. Kung yung buhay nga natin na ibigay na natin sa Lord, ibigay mo na lahat, kapatid. At lahat, yung ating paghahandog na yan, may kalakip na pangako ng Diyos. Hello? Nandiyan po ba tayo?
May kalakip na pangako ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon at